Okay, good morning. Ngayon ay December 23, Monday. So itong nakikita nyo na to ay tinanim natin nung November 11. So ito yung mga sobrang seedlings natin. So yan. So nakatanim lang sila sa sa cup. Yan. So manual dilig. Manual dilig tayo sa kanila. So tsatsagain natin sila para hindi sila mamatay. Ang problema ko lang sa darating na ilan ba yun? Sa bukas, 24. Aalis kami ng tanghali, tapos balik na namin is 25 ng gabi, o kaya, bakit? Alam ko, abot pa ng 26 eh. Pero yun yung inaalala ko sa kanila. So, kailangan magawa ko sila ng paraan kung saan at least kahit pa paano maibabad natin sila sa tubig. Baka kumuha tayo ng styro, tapos doon natin sila ibababad. Temporarily, kasi hindi naman natin sila mababantayan. So, ito naman, ang ating sengel cucumber na tinanim natin nung November 30. So, yan, ganyan sila kataas. Yan, mataas. Yan. So, inaasahan natin na mamunga sila sa darating na January. January pa. And maliban dyan, ito namang ating mga pipino. Malamang yung sa harvest ko na yun, isa lang. Itong dalawa, baka bukas na lang. Ito pa isa, baka bukas na yan, 3. So far, siyam na yung na-harvest natin dyan. Siyam. So, pang 10 ito. Tapos may mga natira pa. So, mga 15. Kung umabot pa ng 20 bago natin siya patayin ng January, second week, yan. Kasi papatayin na natin siya doon. Kasi yung January naman, ito naman yung tutubo. At, dapat pala magtanim na ako para doon. Para sa Jackson 27 din. Pero ito, mapansin mo, may kagat ng ibon, no? Hindi ko lang kung ibon nga yan. Sana ibon lang yan. Pero paano nakapasok yung ibon, no? Anyway, hintay na tayo. So, yan. Yung mga lettuce natin ng November 24. Yan. Ito yan. Sabay. Kung mapansin nyo kanina, laki na nito. Kasi mas nauna itong na-transfer kasi dun sa kaninang mga nakakap. Parang after 3 days pa yata yun bago ko na i-transfer. Yan. So, ito yan. So, nag-harvest na tayo. Kung mapansin nyo, ang natitira na lang natin na for harvest is ito. Tsaka ito. And that's it. Wala na. So, mag-harvest din ako ngayon. Meron akong 4 na kukunin. 4. Or 5 na. Yan. So, kunin natin yung medyo malalaki doon. Yan. Kasi umaangat na sila eh. Lalagyan lang natin ng space para maka-spread pa sila. So, kung babase natin sa size or yung distance, 4 inches mas maganda. Center to center. Kasi yan, mga nasa 3 or 3.5 lang yata yan. 3 lang, mga 3 lang yata yan. Or baka wala pang 3. Yung center to center niyan. Yan. So far, hindi naman mahangin ngayon kasi maingay itong mga palamuti ko dito pag mahangin. So, yan. So, isa pa pala, gusto kong i-share ang isang problem sa week setup ko. Yung may tali. Ayan. Kung mapapansin nyo ay naputol. Ayan. Napuputol siya eh. Yung iba napuputol. Kaya, once na maputol siya, hindi na rin siya makapag-angat ng tubig papunta sa taas kasi nga, putol na siya. Isa yun sa problem. Siguro, explore ko pa kung paano talaga mangyayari niyan. Baka dun sa indoor nursery ko na siya gagawin kasi may iniluluto din tayong panibagong setup ng indoor nursery natin kung saan pwede tayo makapag-setup ng ganito kalaking taniman doon. Yun yung setup natin doon. So, magiging maganda yun. Medyo gumastos tayo. Siguro sabihin mo mga gastos natin doon. Mga abot hanggang 3K. Na ganyan. Pero maganda yung magiging setup pag nakita nyo. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin din yung mga pagtubo ng mga halaman natin dito. Baka magantay na lang tayo ng pagka-create ng mga buto nitong mga Thai basil natin. Yung sweet basil natin. Ito yung pinaka-inaalagaan kong sweet basil. So, kailangan asikasuhin ko yun mamaya. So, meron na tong nutrient solution na galing dun sa isang box. So, ito pa, meron pang 3. Tapos, pag naubos ko pa yon, yan, madami yan. So far, okay naman yung sales natin. Maganda yung turnout. And, tuloy-tuloy lang. Yan. Tapos, yan, itong mga tanglad, bala kong i-harvest, tapos i-replant na lang ulit sila. Pero, asikasuhin ko pa. Hindi ko kakayanin yata lahat yun. So, ngayon, yan, pinakita ko lang sa inyo yung update. At, isa pa pala,
So, yung weak setup, medyo kailangan pa ng improvement. Tapos ito naman, ito yung tinira ko na Nutri-Hydro. So far, sa nakikita ko ngayon maganda yung ang result ng Nutri-Hydro natin kumpara sa Kiss solution. So, isa pa sa iniisip ko ay gumawa rin ng mas maraming Nutri-Hydro na tanim. Pero bibili pa tayo nung nila. CFF formula yata yon, CFF formula. Yun yung gagamitin natin dyan. So hopefully, maging okay ang ating susunod pang mga tanim. Siguro makita nyo yun after 2 months pa. And ngayon, hindi kasi ako masyadong nagve-video eh. Pero ayun. Hopefully yung mga videos ko is makaabot na sa mga almost latest. Kasi yung mga previous video ko, inaabot ng gap na 2 months. Pero ngayon parang ang gap na lang is nasa 1 month or less. So ang gusto natin, medyo mapadikit natin sila dun sa kung anong meron tayong setup ngayon. In terms of naman ng pagbebenta natin, so gumagawa rin tayo ng paraan para mas maibenta natin siya ng mas maayos, mas mabilis. And consistent pa rin naman tayo sa pag-update sa mga customers natin na ganito, ganyan, yan, para consistent din silang bumili sa atin. So far, looking good naman yung 2 weeks scenario natin. Parang lagpas 2 weeks kasi dapat meron akong 3 to 5 days distance dun sa pag-transfer para hindi naman ako naaagad. Yun yung mali ko nung last time, pero ngayon i-adjust na ulit natin. So yan. Yun lang naman ang update. Ano pa ba? Ito yung natin, alugbati. Yung alugbati natin, wala na, mamamatay na to. Stop na lang muna natin sila. Focus na lang muna tayo dito kasi ito, lalagyan ko rin to ng Jackson 27. So kung sa kabila, merong Japanese cucumber na Sengel cucumber. Ayan, yung Jackson 27, ayun yung nakita nyo mga bunga kanina. Jackson 27 yon. Dito natin siya ilalagay. Ang Jackson 27 kasi, mag-start yan mamunga after 2 months or almost 2 months. And yung naman, Sengel cucumber, yung Japanese cucumber natin is 5 to 6 weeks lang. Parang lettuce lang siya. Mag-start na siya mamunga, pwede na tayo mag-harvest. So, ganun din ang setup, 6 dito. So, bibili pa ako ng styro yung pinaglagyan ko nun. Or iniisip ko rin, butasan na lang to. Kung ano man yung setup na gagana siguro. Tingnan natin. Okay, so mag-harvest muna ako ng pambenta natin. Tapos itong pangkain. Harvest na natin yan. So, isa pa palang update. Meron yung mga pangit yung tubo, yung itsura. Limambo. Yan, ito, limambo. Limambo. Ito pala yung limambo. Halos pares lang siya. Pero pag tinignan mo kasing itsura ng tubo niya, hindi siya pwede dito sa setup ko or sa senaryo ko. Ang isa ko pang sinusubukan yung Lolio Bionda. Meron ako nun sa babae. Tatanim tayo. Ramgo seeds. Pero may nakita rin ako Estrosa ng Dabi. Ay, hindi. Estrosa ng Ensa Saden. Yun. Ano rin yun? Seed company. Parang itong rice one. Yan. So, pero wala pa ako nung Estrosa. So, susubukan ko muna ng Lolio Bionda ng Ramgo seeds. So, titingnan lang natin kung paano natin siya patutubuin. Ito, malamang gamitin ko to sa ating cucumber. Yan, cucumber. Siguro, pakuluan ko lang. Tapos, goods na yan. Kasi yung ibang ginamit ko nga doon, hindi na. Ay, hindi. Doon lang pala sa mga lettuce na nakasabit doon sa gilid. Hindi ko na pinakuluan yun. Pero ito pakuluan natin para sa ating Jackson 27. So, 6 sila dito. Imagine ninyo parang ngayon, minimum of 10 after 3 months, sabi mo, minimum of 10. Pwede na 600 in 2 months. Hindi na masama. 6 yan sa isang box. So, kung 10, benta natin 30 isa, 300 times 6, 1,800. So, 1,800 in 2 months. So, 900 per month. Goods na. Palagay ko, goods na. Okay, so, yun lang naman. And thank you very much. So, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo. At kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. At kung hindi ko kaya sagutin, i-research natin yung sagot. Yun lang. Bye-bye.